Gusto ko makapag-aral siya doon sa maganda at magarang paaralan. Ay, patay. Kaya, yun ang desire ko dito sa mundo. Hindi ko alam kung anong desire nyo dito sa mundo. How about yung desire ni Lord para sa atin? Ano nga ba ang desire ni Lord para sa atin? May tatlong bagay akong ginagawa dito na God wants you. Una, hindi tayo magpatumpik-tumpik pa. Una, God wants you to be called according to His purpose. Ano nga ba purpose mo dito sa mundo? Bakit kayo tinawag ng Panginoon? So, ano nga ba ang purpose mo o layunin? Himala, wala. Bakit ka tinawag ni Lord? Lahat tayo ay tinawag ni Lord, pero iba't iba lang ang pagtawag ni Lord sa atin. Sabi nga dito sa verse 30 sa Romans 8, sabi niya, ang mga pinili niya noon pa lang ay una ay kaniyang tinawag. At ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala ay kanyang binahagian ng... Uy, dili ka bungol. Bungol ka ako. Bingi. Hindi ka bingi. Hindi. Hindi ka bungol. Na? Sige. Pero praise the Lord. Hindi ka bungol. Ingot lang. Hindi ka bungol. Kay naata diri. Hindi ako bingi. Nagpuri. Hindi ka bingi. Ingot lang. Yan. Da sa atong buhing Diyos. No? Na ay purpose ang Ginoo. Nga no, bakit ka nandito? No? Instead sa mga trials natin noon, nandito ka pa rin. Tungod kay nailayunin purpose ang Ginoo na nanatili kayo dito sa pahatan. No? Ayun na. Hindi lang natin alam kung anong sumusunod na araw tungod kay na ay dakong tinguha ang Ginoo sa ato bilang isang Kristohanon. Igsoon, ang desire lang ni Lord, bakit tayo tinawag? Kung ano man ang purpose, bakit tayo tinawag? Letter A, God's purpose is to make you holy. No? It means to say, igsoon, hindi pag ginawa ang sanglibutan, pinili na tayo ni Lord upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Ephesians 1:4. Sabi niya, Ephesians 1:4. Ephesians 1:4, sabi niya, bago pa nilikha ang sanglibutan ay pinili na tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Sabi ko kanina, hindi pa ginawa ang sanglibutan, pinili na tayo ng Panginoon. Imagine niyo kapatid, maraming tao dito sa sanglibutan, pero ikaw isa sa pinili ni Lord. No? Magpapasalamat tayo sa Panginoon kay isa
ka sa nag-response sa tawag ni Lord. Dakong privilege na igsuon. Sa paghanap ng trabaho, hirap tayo maghanap ng trabaho, no? Pero yung trabaho nang lumapat sa iyo, di ba, i-grab natin yung opportunity. Hello? Ang Panginoon na ang lumapit sa atin. Dapat natin yan i-grab. No? Kung ano ang layunin mo dito, kung ano ang purpose mo dito, bakit isa tayo sa tinawag ni Lord. Ngayon kapatid, ang purpose talaga ni Lord o ang desire niya para sa atin, gawin tayong banal sa harap niya. Mula sa putik or alikabok, naging tao tayo. Mula sa pangit na pag-uugali hangtod sa magandang pag-uugali. Ganyan kabait ang Panginoon. Ganyan kabait ang Ama natin. Yes. No? Hindi lang nakikita ang Panginoon, pero ramdam natin na nandyan siya. Pag-about sa mga trials, sa mga problem, sa kinahanglan na to, bawat araw, nandyan ang Panginoon. Yes. No? Hindi lang nalalaman sa iba, pero tayo bilang Kristohano na napakalaking privilege na nakilala natin ang Panginoon. Yes. Ayun. Letter B. God's purpose is to use your glory. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 21, sabi niya, ang sinumang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi. Malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Praise the Lord. Sarap pakinggan ang salita ng Panginoon. May purpose ang Panginoon. Bakit tayo ginamit niya na mag-glorify ang kanyang pangalan? Dahil maganda at mabuti ang ating ginagawa. Yes, palakpakan natin ang Panginoon. Yes, Lord. Yes. So, encourage ko sa inyo, pagpatuloy lang natin kung ano ang ating nasimulan. Kung ano ating nagawang kabutihan dyan sa mata ng Panginoon. Balang araw, susuklian din tayo ng Panginoon. Kung ano ang magandang tingin niya para sa atin, kung ano ang maganda. Pero diri sa Ginoo, gisaligan ta sa pagdadala, pulong ni Lord. Huwag natin yan ipagkait sa iba. Ang ginamin dito, ay, sir, to. Sa madaling salita, may dakong pagsalig ang Ginoo sa imo, no? Unsa kaha ang dakong pagsalig sa imo ni Lord? Letter A. As a companion with Christ, we share in His inheritance. Inheritance means mana o pamana o pagmamana. Ang ginamin dito na mana ay hindi yung kayamanan natin dito sa lupa.
In Romans 8, chapter 17, sabi niya, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kaniyang kaluwalhatian. Hindi yung mana na ginamin dito sa Biblia, yung mana dito sa mundo. Kung ano ka man kayaman ngayon, hindi yun mana na hiningi ng Panginoon sa iyo. Kundi yung mana mo na tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo. Yung tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo bilang isang personal Savior, malaking kayamanan na yon. Kung mayaman ka man dito sa mundo, pang-samantala lang yan, Pigsuan. Pero yung yaman mo ni Kristo, na tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, forever na yon na kayamanan. No? Kasi yun ang desire ng Panginoon sa iyo na ibibigay niya kung ano ang hinihingi niyo sa Kanya. Kaya gusto ni Lord na maging kasama ka para ipagkalat o ibahagi ang Kanyang mga salita. Yun ang buhay na walang hanggan. So letter B na tayo, Gsoon. As a companion with Christ, we share in His victory. Dito. Yes. Kadaugan. Gsoon. Kung sa laro ng basketball, Gsoon, sisikapin mo talagang manalo. No? Sabihin mo sa katabi mo, share your victory. Share Yung- your victory. Ibahagi mo naman yung kuan mo, tagumpay mo. Kung ano ang nakakamit mong tagumpay diyan sa Panginoon, ibahagi mo naman. Huwag natin ipagdamot sa taong nangangailangan sa atin. Ika nga sa salita ng iba, share your blessing. No? Ayaw sariliha ang biyaya ng Panginoon na binigay niya sa iyo. No? Sa bawat gising natin, Blessing. Lord, salamat sa dakong tagumpay na aming nalampasan yung unang araw. Every gising, it's a blessing. No? Pero, ang uban, dili pa makuntinto. No? Victory. Di pa makuntinto ang uban sa blessings na gihatag sa Ginoo sa ila. Pagmata mo sa buntag, instead na magpasalamat ka ni Lord, ang inisip natin, Lord, anong ulamin namin? Anong kakainin namin ngayon? Hello? Ayaw na problema ha. Ang Ginoo na among problema na. No? Unsa na igiingon sa Philippians 4:19? But my God shall supply all your needs. Piki na ng mga salita. According to His riches and glory by Christ Jesus. No? Kana na mga salita ng Panginoon. Dili na piki. Di para sa China na puro imitation. No? Dili piki ang salita ng Panginoon.
Kaya ang desire niya, ang layunin niya, ang purpose niya para sa inyo, para sa ato, yung makamit, yung gantipala, yun ang buhay niya walang hanggan. So manatili lang tayong kumapit sa Kanya, sumunod sa Kanya, balang araw, ibibigay yan ng Panginoon sa iyo. Pangatlo, God wants to call you His children. Sa Romans 8:29 sabi niya sa ating text, sapagkat ang mulat-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang maging Kanya. At ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kaniyang anak. Sa ganon, siya ang maging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. God wants to call you His children. Gusto ng Diyos na